Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, si Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. At kasama natin, pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito P, take it, Tito. At kami po, ang inyong Machong Chismisan, kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Tito P. Yes, sir. Kamusta ang buhay mo dyan? Di ba kayo binaha dyan sa Quezon City? Hindi naman, dahil mataas ang lugar namin. Pag binaha kami, kabaan na kayo na. Pero di ba nitong huli? Ay, guys, for your information, we are recording this episode a day after yung big storm. Ano ang pangalan? Uwan. And to be honest, Tito Pia, nag-flashback sa akin yung last episode natin na yun nga yung natatakot tayo para sa pagiging matanda, yung itong medyo may paranoia na konti kasi nga sabi nila posibleng maging signal number 5 na laking malabon ako eh. So may trauma ako sa baha. Though tiwala ako dito sa lugar na nilipatan ko dito sa Bulacan dahil alam kong hindi ko mararanasan dito. At umaasa ako na hindi ko mararanasan dito yung naranasan ko sa Malabon na mga traumatizing na hanggang second floor ng bahay yung baha. Sa iyo, Tito P, never naman kayong inabot ng baha sa bahay nyo, no? Magaling mamili ng bahay yung bagulang ko. So never yung paligid lang yung binabaha, pero yung kung nasan yung bahay hindi binabaha. And dahil doon na-impluwensyahan ako ng magulang ko na nung kami na yung namili ng bahay. Wala rin ba? Pero masasabi mo ba na kung mamimili ng bahay si Mr. Joey De Leon? Para nga pala sa kalaman ng lahat, ang tatay po ni Tito P ay si Joey De Leon. Kung ngayon ba siya mamimili ng bahay, bibili ba siya dun sa tinayo ni Slater Young na nasa bundok? Siguradong hindi binabaha yun. Oo, sure na hindi binabaha yun. Ang tanong naman dun, kung gumuguho ba yun? Hindi, pinagyabang niya kasi yun, di ba? Oh, yung proper planning noon, may magandang pundasyon na hindi sustainable. At pinakita nga rin niya, meron siyang sariling drainage system na meron siyang water catch system sa ilalim. Pero yun nga, di ba binagyo nga nitong nakaraan yung Cebu. And tama naman yung water catch system niya. Yung water catch yung mga nakatira sa ilalim. Pero again, we're not making fun of the situation sa Cebu. We would like to extend our, ano ba yung tamang term? Hindi condolences eh. Hindi condolences pare. Yung may mga namatay. So extend natin yung condolences natin doon sa mga namatayan. Pero dun sa mga naapektuhan, we would like to let you know that we're praying for you. Grabe, pre, no? Kita mo, inaagos yung mga sasakyan. Alam mo yung pinaka-isang heartbreaking na napanood ko doon? Yung, Tito P, nakamute ka, yung isa sa pinaka-heartbreaking na nakita ko doon, yung nalunod na babae na sini-CPR nung asawa niya sa bubong. Nakita mo yun? Hindi ko siya nakakita. Kung mapapanood nyo yun, pre, parang it's straight out of a movie scene na hindi mo hihingin, pare, kahit sa pinaka-mortal mong kaaway yung ganun. Imaginein mo yung nalubog lahat ng gamit mo, nalubog yung sasakyan mo, nalubog yung bahay mo, tapos yung asawa mo, inililigtas mo sa tuktok
ng bubong habang binabayo kayo ng bagyo, tapos hindi mo maipaglaban yung buhay ng asawa mo. Napaka-tragic. Sobrang coops ng talaga. Sobrang sakit nung napanood ko na yun. Ang nakita ko, yung picture ng mga magkakapatong na mga sasakyan, na akala mo AI generated siya. Oo, pre. Oo. Pero, yung Agos, pre, iba yun, no? Ibang level yung Agos. Yun nga totoo siya nangyari kasi mataas yung baha, inanod yung mga sasakyan at umabot sa puntong nagpatong-patong yung mga sasakyan dahil dun sa sa rumaragas ang baha. At ang nakakasar dito, hindi mo alam kung instant ba to kung instant feedback ba to dun sa mga katarantaduhan na ginawa nung na malaman mo na mayroong flood control project na ginastosan ng bilyon na alam mong hindi doon sa flood control na punta yung pera. Tapos susundan pa ng ganitong trahedya. Yun yung nagpapalala ng sitwasyon natin. Ang bigat no? Pero ano ba to, pre? I don't wanna believe na na ginawa to ni God para hindi natin makalimutan yung pinaggagawa nung mga kumag na nagnanakaw sa flood control. Nakikita ko somewhere na putang ina, tuwan-tuwa na yung mga ibang politiko, ibang tao, ibang personalidad na konektado sa flood control. Sabi, tangina, sumisingit na si sino ba yung mga bagong topic ngayon, Tito P? Sino yung mga bagong? Yung sa Thailand, yung Miss Universe. Sumisingit na yung Miss Universe Thailand, makakalimutan na tayo. Taas biglang putang ina, bumagyo ng pagkalakas-lakas, balik flood control na naman tayo. Diba? Ako diba pinag-uusapan natin ng huli na natatakot tayo na baka makalimutan yung flood control issue? Tapos biglang sabi ni Lord, dali, reminder. Hindi, pero sa akin kailangan tingnan mo rin kung ano yung mga positive sa mga nangyayari. Naniniwala ako na ang purpose nito para hindi na makakalimot yung mga tao. Para matauhan na sila dun sa mga life choices na ginagawa nila. And at the same time, alam mo, yung public outreach na yan, malaking bagay yan Yan yung pwedeng, pag dumami yung mga boses na maninita sa mga government officials. Eventually, makukuha ulit natin yung yung kapangyarihan pabalik dun sa mga tao. Para umasal ng maayos yung mga nasa posisyon Yun naman yung goal Ay, no. Ito kasi, for the longest time, parang alam mo yung hinahayaan mo lang, ang mentality kasi ng Pinoy is, wala, yan inabutan natin hayaan na natin, ganyan na yung sistema, wala na tayong magagawa dyan the more na ganun yung attitude mo tungkol sa mga ganitong mga bagay, the more na wala talagang pagbabago mangyayari. Ang nakakatawa lang dito, sa gitna ng ganitong gulo na nadadaanan natin, may isang Anjo Iliana na nandyan para pasayahin tayo lahat sa kagaguhang pinagsasabi niya sa mundo ng internet ngayon. Kaya na nang ginawa ni Anjo. Ay, di mo alam? Seryoso? Hindi ka alam. Tangina si Anjo, pre, inaaway niya yung Tito Vic and Joey. Shit. So legit pala yun. Legit. Yung kay Bert De Leon. Hindi lang si Bert De Leon. Tinakot niya si Tito Soto na ilalabas daw niya yung naging kabit niya sa Itbulaga. At ang sinabi pa niya na meron daw kabit si Tito Soto sa Itbulaga, nasabay pa sila ni Vic Soto nung kinabit yun. Chiniks yun. Bakit? Na eventually, binawi niya siguro kasi tinakot na siya nila Vic Soto na ang claim niya, nag-bluff lang daw siya. Pero may tinatanong ka, Tito P, sorry. Hindi. Anong nakain ni Anjo at bigla siyang naggaganito lately? Ito
di ba hindi naman talaga dapat tayo nag-judge kung may mental health issue yung isang tao. Pero yung sabi kasi ng mundo ng internet, parang ano kasi, desperate moves na ni Anjo para mapansin siya. Kasi ang sinasabi niya, kung sa bibig ni Anjo manggagaling, ang sabi ni Anjo, kaya siya naggagaganyan kasi lagi daw siyang tinitira ng mga trolls ng Itbulaga. Kung natatandaan mo dati, tinanong siya kung sino yung may-ari ng Itbulaga. Ang sinagot daw niya kasi si Halusos. At magmula daw nun, hindi na daw siya tinigilan ng mga trolls ng Itbulaga. So, doon ang gagaling. Kaya lang, ang weird lang dito kay Anjo, inuunti-unti niya ngayon yung Itbulaga, pre. Lahat ng members ng Itbulaga, parang feeling ko i-hit list niya lahat eh. Tapos na siya kay Tito, well, tuloy-tuloy pa rin siya kay Tito Soto. Nagtira na rin siya kay Vic Soto. Tapos, alam mo ba, tinira niya rin si Jose? Oo. Kasi nung nag-reunion sa Itbulaga yung sex bomb nung Sabado. Kinanta ng Sex Bomb Girls yung Bakit Papa. Familiar ka naman sa Bakit Papa, di ba? At alam mo naman na doon sa Bakit Papa, isa sa lyrics nun, pangalan ni Anjo Iliana. Siguro yung mga producer ng Itbulaga para mabawasan yung issue, pinalitan yung Anjo Iliana, ginawang Jose Manalo. So, syempre, itong si Anjo, feeling ko talaga dito kay Anjo naghahanap lang talaga ng pagpapapansin. Nag-react siya na tingin ko ang nagpapalit niyang pangalan ko dyan, ang may pakana niyan, si Jose Manalo. Tapos sinabi niya na napakayabang daw ni Jose Manalo. Tapos may revelation pa siya. Yung ex-girlfriend daw niya, nung naghiwalay sila nung asawa niya, may ex-girlfriend siya. Dancer ng Itbulaga. Si Anjo? Oo, si Anjo. Isang taon daw niya naging girlfriend at quote-and-quote naging live-in partner pa niya ng isang taon. Kasi gusto daw niya ganun, yung simpleng babae lang, walang pera, etc. Medyo gago nga siya nung sinabi ng walang pera eh. At ang sabi niya, ang babaeng yun, alam mo kung sino? Sino? Yung current na asawa ni Jose Manalo. Sinulot daw ni Jose sa kanya. Nung isang beses daw na nag-cool off sila, narinig daw niya na nagsumbong daw sa kanya yung ex-girlfriend niya na sinabihan daw, pinagalitan daw siya ni Jose sa harap ng maraming tao at sinasabing wag papatol sa may asawa. Kasi eventually nga, nag-break na sila, nabalitaan niya na shota na ni Jose. So yun yung isang pinagpuputok ng butsi ni Anjo. Pero timing rin si Jose parang 'di ba kakamatay lang ng asawa niya tapos in fairness naman, taon din yata naman bago niya sinota si Mergin yata yung pangalan ng babae, Mergin. Parang yung pangalan niya parang si Sir Jack, sinabi yung salitang virgin. Yun yung Mergin. Tapos meron pang isang inaway si Anjo kanina lang, mainit-init pa. Sino? Kaya ako sinasabi sa na parang i-hit list niya lahat ng Itbulaga eh. Si Alan Kay. Alan Kay, pre, sobrang lovable niyan, di ba? Parang kaibigan ng lahat. Tinawag niyang gago daw, kupal daw si Raulo daw si Alan Kay kasi binentahan daw si Anjo ng Lincoln Navigator. Tapos, sira-sira daw yung Lincoln Navigator. Binili niya ng 2 million. Parang a few weeks lang daw. Nasira na yung air suspension. Ginastosan niya daw ng 900,000. Tapos, naibenta niya na lang daw ng 1 million yung Lincoln Navigator. Kasalanan niya yun. Tapos, pinagkakalat niya na kinuwento daw sa kanya ni Alan Kay na nagpapagamit daw kay Alan Kay si James Yap para sa basketball shoes.
nung estudyante pa lang daw si James Yap. Tapos parang pinag-aaway niya si James Yap sa si Alan Kay. So, si James Yap catching strays na nanahimik yung tao. Parang tangina, nanahimik. Pero yun nga yung, kaya ako, alam nyo naman, TVJ fan ako. Nalulungkot ako dun sa ginagawa ni Anjo na parang nagbaburn siya ng bridges dun sa mga taong nakasama niya for the longest time. Tsaka parang fall from grace. Kasi si Anjo Iliana, nung peak niya, siya yung lovable na character. Exactly. Lovable siya eh. Oh. Yung bubuli. Sino nga si Tenko, yung character niya si Ding Tenko. Yun, si Ding. Diba? Yung Ikaw, meron ka pa bang ibang kilala na parang dati lovable, ngayon hindi na masyado lovable? Wait. Very good daw. Meron ako. Si Tatay Diggs. Meron ako. Naging lovable ba sa'yo si Tatay Gigs? Kasi para sa akin, never siya naging lovable. Pero kahit pa paano, merong mga non-DDS na nung una, sila, parang maganda yung perception nila kay Duterte. Tapos, eventually, parang, tangina. Gets yung ganun. Meron ako idadagdag. Sino? Mocha Uson, lovable dati yun. Hindi lang yun dahil sexy siya, pero di ba kasi ang character dati ni Mocha Uson is yung sex guru? Oo. Oh. Parang everybody love, halos lahat ng lalaki dati, yung pagmamahal ng lalaki dati kay Ivana Alawi, parang ganun yung pagmamahal nila dati kay Mocha Uson eh. Na unti-unti lang nawala nung nag-full-blown DDS siya. Hindi Ivana eh. Parang mas siya, mas malapit kay Asia Agkawili. Ayun. Tama. Kasi technically, si Mocha yung nag-start sa FHM na parang sex guru, tapos ang pumalit sa kanya si Asia Agkawili. Which is parang upgrade pa nga si Asia Agkawili ni Mocha. Upgrade pa rin. Ano pre? Pero matalino rin si Mocha kasi di ba nag-ano yun, yung parang muntik na maging doktor yun. Nag-med school yun. Nag-med school yun eh. UST. Oh. Alam mo naman, Tito P, pag UST katulad mo, matatalino tao dyan. Hindi lahat. Inaangat ko na nga yung UST, binasag mo pa yung UST, gago ka. Pero tama naman, din naman talaga lahat. Pero medyo nasaktan ako ng Tito P kasi hindi ako pumasa sa UST eh. Pero nung pala akong kwento. Ito yung patunay na matanda na tayo. Nakwento ko lang din sa sa kaibigan kong climber ng mga bata. Sabi ko sobrang dali na entrance exam sa De La Salle. Pagkatapos namin mag-exam, nag-archer post kami sa football field. Ayun na, sabi sa akin ng mga bata, anong football field? Wala nang football field doon. Nalulungkot ako pag dumadaan ako doon wala nang football field. Pre-building na siya. Henry C. building na yung football field. Tapos ang nakakatawa, yung isa doon sa mga batang yon, ang sinabi niya, sabi niya, I remember a football field. My dad used to tell me there was a football field in DLS. Tapos sabi ko, putang ina yung tatay yung inumabot. Pero alam mo ba kung anong isa sa memorable sa akin dyan sa Lasal? Ano? Diyan ko unang na-encounter yung fencing. Putang ina. Okay. Pag sinusundo namin yung kapatid ko, pag sinusundo ko dati pamangkin ko, iniisip ko talaga dati kung ano ibig sabihin ng fencing doon. Na, to be honest, ilang years ago lang nung nalaman ng tao na putang ina, ang ibig sabihin pala nun, pedestrian crossing, di ba? Tangina, alam mo ba kung sino tinanong namin sa fencing? Yung mga tropa namin Chinoy sa UST. Nagtanong din ako sa Chinese kung ano ibig sabihin ng fencing. Gaga seryoso, parang kilala niyo ba si fencing? Tapos ating sa akin. Bakit kami tinatanong? Gago Chinese eh.
Ako minura din ako dati. Pre, ano ibig sabihin ng fencing? Gago, pedestrian crossing yun. Yun ang sagot sa akin nung ano dati. Ang nakakatawa, hindi rin nila alam. Pare-pareho kaming mga mangmang. Total, napakwentuhan na rin. Sige, go. Bago tayo tumuloy, sorry meron akong theory pala bakit nagwawala si Anjo. Sino si Anjo. Kasi sino ba yung ex-wife ni Anjo? Si ano? Pangalan nito? Si Jackie. Si Jackie, di ba? Jackie Manzano. Oo. Kasi napansin ko lang sa IG, recently, si Jay ng Kamikaze. Oo. Pinost niya yung yun na pala yung bagong jowa ni Jackie. Nag-ano na. May tawag doon eh. Soft hard launch. Hard launch. Hard launch na. Kasi ito na yung yung mukha eh. Yung soft launch yung nakatago yung mukha. So yun. Lang. Parang napansin ko lang na recently may po si Jay na si Jackie. Baka lang. Invento ko lang na baka yun yung rason bakit naghahanap ng kaaway ngayon si Anjo Iliano. Parang yun yung doon mo makikita na na kung sino nasa winning nasa winning side nung paghihiwalay na yun. Kasi si Anjo parang miserable yung buhay ngayon, samantalang si Jackie blooming blooming, tapos ang jowa Kamikaze. Though syempre hindi pa rin natin mahusgahan ng masyado kung sino talaga nanalo kasi si Jay hiniwalayan din naman ng asawa niya yun di ba? Oo. Yun nga, speaking of DDS, may isa pang headlines na nasa balita ngayon, pre. Ano? About DDS. Si Senator Bato de la Rosa, sabi ni Secretary Remulla, lumabas na daw yung warrant of arrest from the ICC. So, ikaw pare, ano sa tingin mo? Legit kaya na meron ng warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa? And kung meron ngang warrant of arrest na si Senator Bato de la Rosa, tingin mo ba mahuhuli rin siya katulad ni Tatay Diggs? Kung si Tatay Diggs nga may bring him home baka maging bring them home na yun. Tingin mo ba magkakaroon na rin tayo ng karton na senador? Though parang cartoon character naman talaga si Senator Bato, pero tingin mo magkakaroon na nga ng cartoon standee na senador? Mukha. Pero hindi, ang sa akin naman kasi kung para may kasama na rin si tatay doon, hindi siya malungkot. Magandang na rin, at least yung ka-close niya. Di ba? Kung halimbawa ako, dalhin mo ako sa Hague. Mas prefer ko nang isama ka doon para dalawa tayo, di ba? Doon sa kasabi nga ni Bato dati, di ba? Gusto niya na rin makulong kasama si Tatay Gigs para para ipagluluto niya, aalagaan niya. Di wish granted, di ba? Pero ewan ko, mas prefer ko si Bongo tapos may dala pa siyang SNR pizza papuntang Hague. Putang. Pero ang sabi kasi ni Tito Soto, kung sakali nga daw na tatry arrestuin sa loob ng Senate si Bato, di daw niya papayagan. Which sa akin acceptable yun. Acceptable yun kasi yun nga yung Senador, institution. Kasi di ba dati ganun din yung nangyari kay De Lima? Hindi siya inaaresto sa loob ng Senate building. Yun yung alam ko Kailangan irespeto yung yung institution. Actually si ganun din Di ba si Tulfo, hindi siya nagpapa-aresto sa loob ng sa loob ng Rapi Tulfo in action. Kailangan makalabas muna ng TV5 bago arestohin. Oo. Parang binibigyan mo ng dignidad yung opisina Teka, balik tayo sa baha. Pabalik-balik tayo pero punta tayo sa baha. Ano ba yung opinion mo doon sa nangyari sa Cebu? Again, we're wishing for everyone sa Cebu. Ako kasi naranasan ko rin yung P2P.
malubugan ng ganyan. Alam mo naman, ewan ko, nakwento ko rin sa naman dati, saka nakita mo rin siguro kung paano kami masalanta ng baha dati sa Malabon. Oo, taga Malabon. Napakahirap talaga guys na na ganyan. Pero ikaw, anong opinion mo dyan sa nangyayari sa Cebu? And yun nga, nangyari din sa ibang parts ng Philippines after nung baha sa Cebu. Sa akin, dapat hindi siya maging wasted opportunity para magising yung mga Pilipino as a whole. Kasi for the longest time, parang hinahayaan lang natin yung status ko nung lipunan na, parang, alam mo yun, naging accepted na fact na, yung mga government officials natin parang tanggap na natin na talagang kumikickback yung mga yan. Na hindi siya tama ba't mo siya ginagawang norm Na tama na umiingay na yung mga tao para sabihin na, sandali, nilagay kayo para sa posisyon, para pagsilbihan kami, hindi para para magpakasasa kayo dun sa perang kino-contribute namin dito sa sa access namin. Pero may tanong ako sa iyo kasi biglang naput into the spotlight si Slater Young. Tingin mo ba in any way yung project ni Slater Young may impact talaga dun sa nangyari na yun? Or naghahanap lang talaga tayo ng sisi? Alam mo naman ang Pilipino mahilig maghanap ng sisi pag may nangyari. Para lang doon sa mga hindi nakakaalam, ang ginawa kasi ni Slater Young, may isang bundok doon. Tinabas niya na parang itsura ng Banawe Rice Terraces, tapos pinaglalagyan niya ng residential complex. So technically, binakbak nila yung gilid ng bundok. And yun yung sinisisi. Yun yung isa sa mga sinisisi ngayon ng mga tao na nag-cause ng baha. So ano opinion mo doon? Yun. Una sa lahat, yung nangyari doon sa sa development na yon, hindi mo siya pwedeng isisi sa developer. Kasi ang unahin mo dapat isisihin doon DENR Actually, agree tayo dyan, agree. Tama ka dyan. Kasi hindi naman makakapagtayo yung developer kung hindi mo kung hindi papayagan ng ahensya ng gobyerno. Actually, yun din yung sinasabi yun din yung sinasabi ng mga ibang tao. Actually rin yun yung opinion ko na posibleng may nagkalagayan. Ang isang dapat sisihin, DENR o kaya yung local government na pumayag na magtayo doon, Tito P, no? Oo. I mean, yung developer, ang gusto lang naman niyang kumita ng pera Kung sinabihan mo silang, wag dyan, hanap na lang kayo ng ibang development, tapos ang problema. Kumbaga, kahit umiyak siya ng dugo doon, hindi siya pwedeng magtayo hanggang hindi siya nabigyan ng permit na magtayo doon ng government. So, yun nga rin yung sinasabi sa internet ngayon na may bago tayong kailangan obserbahan bukod sa DPWH, yung DENR, no? Actually, lahat ng ahensya. Tangina mo. Walang makakaligtas. Lahat na lang talaga kailangan nating bantayan. Ayan. Ikaw ba, sa opinion mo, sino ang pinaka-corrupt na government agency? Eto guys, opinion lang to ha. Sino sa opinion mo pinaka-corrupt na government agency? Ang dalawa lang naman yung sikat na allegedly na government na agencies na yung customs tsaka DPWH. Actually, na-overshadow nga yung customs no? Parang tahimik sila ngayong mga panahon na to kasi nga ang focus talaga ng tao nasa DPWH tsaka ngayon nasa DENR no? Depende kasi kung anong flavor of the month Hi,
My name is RJ Ledesma. I wear many hats. I wish I had just as many heads. I'm a serial entrepreneur and I'm also an entrepreneur mentor. I'd like to invite all of you to please listen to the RJ Ledesma podcast. On my podcast, I listen to inspiring business leaders and entrepreneurs to learn more about how they think about doing business, what are their success secrets, and how we can replicate them, and more importantly, what business opportunities do they see emerging in the near future for us entrepreneurs. Listen to the RJ Ledesma podcast. Nagkataon, maingay ngayon yung DNR dahil nga sa mga nangyayaring baha-baha. Sila yung easy target eh. Teka, Tito P, ano pa bang ibang nangyari ngayon sa paligid natin? Bukod dyan sa Bagyo, bukod dun kay General Bato, bukod kay Anjo Iliana. Kasi ako, to be honest, sobrang disappointed ko kay Anjo ngayon eh. Parang kinagat niya yung mga nagpapakain sa kanya dati. Saka, ang isa doon, pre, parang madami nang matatakot na kunin nakatrabaho si Anjo. Hindi lang yung trabaho eh, miski maging kaibigan. Parang nakakatakot na maging kaibigan si Anjo. Kasi kung kaya niyang gawin kila TBJ, kaya niyang gawin kila Alan Kay, kala Jose Manalo na ilang taon niyang nakasama. Paano pa kaya kung regular na tao ka lang sa buhay niya? Exactly. Yung pero parang go. Babalik tayo sa kasabihan na walang utang na loob eh. Yun yung parang ibabala against sa kanya. Pero may mga conspiracy theorist eh. Sa conspiracy theory ng iba, posible daw na, kasi nag-declare na ng pagiging DDS si Anjo. Gusto daw niyang tumakbo sa ticket ni Sara Duterte bilang senador. So dalawa yung nagiging suspect ng mga tao dito. Number one, yun nga, gusto niya magpapansin kila Sara Duterte para eventually masama sa ticket ng pagiging senador. Yung pangalawa naman, posibleng binabayaran daw siya di umano ng mga, ano pangalan ng kalaban ng yung kamukha ko? Yung kalaban ng mga TBJ dati. Halos-hos. Posibleng binabayaran siya ng mga sabihin ko Jimmy Santos eh. Tangina ka talaga dito, P. Pero yun nga, parang posibleng binabayaran daw siya ng mga halos-hos para isa-isahin yung tangina mo, tonto ako eh, no? Speaking of isang kaibigan ni Anjo, ikaw, si Raymart, di ba kaibigan din ni Anjo yun? Oo, kaibigan. Pero lugi pa rin ako eh. Raymart yung minamatch up ko sa'yo. Though hindi rin naman ganun kagwapo si Raymart kumpara kay... Pero lugi pa rin ako. Jimmy Saints yung binabato mo sa akin. Mas iconic nga si Jimmy Saints eh. Pero anyways, yun. Ang sinasabi ng iba, posibleng binabayaran siya para sirain yung buong Itbulaga. Which nalulungkot ako kasi isipin mo pag si Anjo Iliano pa yung naging cause ng downfall ng Itbulaga, di ba? Nakakatawa Aminado ko yung estado ng Itbulaga ngayon, hindi kasing lakas nung katulad dati, naghahanap pa sila ng panibagong refresh. Kasi di ba ganoon naman talaga yung istorya ng mga TV show na yan? Oo. Parang gulong lang talaga na medyo lalaylo, pag nakahanap ng medyo putok na segment, mabubuhay ulit. Nagkataon ngayon, ang panahon ng showtime ngayon, di ba? Pero nagkaroon ng time na malapit nang alisin sa ere yung showtime dati, lalo nung panahon ng Aldab no? Oo. Nag-scramble yung showtime nun nung panahon ng Aldab eh. Akala talaga nila isasara na sila nun eh. Tinry pa nila si di ba? Sino nga yung Pastillas si Pastillas. Hindi, at saka ang kwento nga doon, kakapanalo lang ni Ryan Rems nung Funny One. Oo. Tapos dapat, ang gagawin nila nun, ang ima-market nila, si Ryan Rems. Kaya lang kasi, ang pumatok na formula, yung Aldab. Oo. Ngayon, inabandon ng Showtime yung yung balak nilang
yung stand-up dapat yung iaano nila nun, ima-market nila nun. Which is sa akin, yun yung maling ginawa ng ABS nun, na dapat hindi sila nakipagsabayan. Pero kung hindi mo rin sila masisisi, pre, kasi yun yung hanap ng tao nung panahon na yun. Oo. Pero kung nag-stick lang sila sa ano, yun sa akin kasi minsan may mga bagay na gawin mo kung gawin mo, baliin mo, gawin mo kung ano yung plano mo. Kasi kung hindi man siya pumutok, meron kang matututunan para pag sa susunod na ginamit mo yung atake na yun, doon ka na mas magiging successful. Pero yun nga, pre. Kung nagkataon pala, wala nang showtime ngayon kung mas nadikdik pa sila, no? Oo. Pero yun nga, nakakaano lang. O nga, no? Kung legit nga na maging cause ng downfall yung ano, no? Yung tag dito. Yung sa Itbulaga. Parang ang lungkot nun. Isipin mo, pwedeng mangyari na, wag naman sana. Ang ini-imagine ko, magkukos niyan, mawala na yung Tito Vic and Joey, as in, yun nga, yung eventually, mawala na sa, kasi may edad na rin sila eh. Pero isipin mo, kung ang magkukos ng downfall, dahil inilabas ni Anjo Iliana lahat nung baho nila. Ang pangit nun. Pero tingin mo, magiging most hated person si Anjo nun, pag ganun? Oo. Chain reaction yun kasi syempre institution na rin yung Itbulaga. Saka sabi nga nila, ang pinakamasaklap mong kalaban yung galing sa galing sa mga kakampi mo, hindi yung kalaban mo mismo. Kaya ako hindi talaga ako fan ng ganun. Yung pag magpa-part ways kayo, magsisiraan pa kayo. Maganda mag-part ways na lang kayo in good terms kaysa yung magbabaunan pa kayo ng mga, magbabatuhan pa kayo ng mga bahos ng isa't isa. Kasi kahit pa paano, yun nga, katulad kay Anjo, may mga kiniklaim siya na mga pangit na nagawa sa kanya ng TBJ, ng mga katrabaho niya. Katulad nga nung sabi niya, yung kay Alan Kay, binentahan siya ng bulok na sasakyan, si Jose, ninakawan siyang girlfriend, si Tito Soto, minura daw siya. Pero eto, magpi-place devil advocate ako, Tito P. Tayong mga normal na nagtatrabaho sa regular na kumpanya, minumura din naman natin yung mga katrabaho natin. Yung ibang katrabaho natin, pag umaalis tayo, may mga katrabaho tayong hindi natin nakakasundo na minumura-mura din natin. Di ba? Pero hindi tayo nahuhusgahan. Ang pinagkaiba lang yung kay Anjo, kita ng madla yung pagwawala niya. Yun nga. Well, ginusto niya yun. Dapat kasi bago rin niya ginawa yun, inisip niya rin yung pwedeng balik sa kanya. Pero in fairness, effective yung ginagawa niya. Kasi from having no project, ngayon yung TikTok niya medyo nagbo-blow up, malapit na siya mag 100,000. In a span of 2 weeks. 2 weeks or 3 weeks yata, magwa 100,000 na siya. And nagkakaroon siya ng side gig. Yun nga lang, gusto mo ba yun na Anjo Iliana ka na eh? At tapos, what cost? 40 years mong trinabaho yung pagiging Anjo Iliana, tapos ang ending magiging internet troll ka lang. Parang sinira mo yung yung goodwill na binild mo over the years. Kasi agree ako sa iyo, Tito P eh. Hindi man kasing sikat nila nung ibang characters, yung ibang host sa Itbulaga. May konting may konting lovability si Anjo eh, lalo na pag nanonood ka ng old clips ng Palibasa na mahilig siya manlaglag. 'Di ba ganun 'yun? Lagi niyang nilalaglag diyan sila Joey Marquez, sila Benji Paros. Ito nga lang ang ginagawa niya ngayon, nilalaglag niya sa totoong buhay sila Tito Vic and Joey na mga institusyon. Well, in fairness kay Joey, wala pa siyang tira kay Joey. Medyo ingat siya kay Joey. Pero ang binabanatan niya madalas ngayon, si Tito, si Vic, pati nga si Bal Soto, dinamay niya eh.
Meron din siyang tira kay Bal Soto. Feeling ko naman maingat siya kay Joey dahil hindi basta-bastang hindi madaling banggain si Joey. Tandaan mo si Willie Rebillame, hindi makaporma kay Joey. Or pwede rin pina-final boss niya si Joey. Pwede. Or pwede rin na si Joey yung katapat niya. No, yun nga, final boss nga na parang ang pangit naman kasi nag-final boss ka kagad so walang build-up, di ba? So kumbaga, daanan mo muna lahat. Tingin ko titirahin din yan sila Ryan. Yun ang prediction ko, titirahin niya si Ryan Agoncillo, titirahin niya yung iba pang nakasabayan niya. Kasi ang nangyari parang na-left out siya Tanggal siya sa grupo, hindi siya makabalik Siguro naiinggit siya na hindi na siya nakakabalik. Pero feeling ko pag si Jimmy Saints tinira niya tapos siya. Kasi sobrang lovable ni Jimmy Saints no? Isa pa yun. Saka matanda na si Jimmy Saints. Yun, factor pa yung pagiging matanda. Actually, Tito Soto, mag-80 na yun, di ba? Pero kasi si Jimmy Santos, kahit pa paano kasi si Tito Sen, nasa posisyon siya na nagtatawag rin siya ng kalaban Si Jimmy Saints nananahimik Iba yung tinira mo yung nananahimik ba't si Vic Soto? Tinira din yan. Nananahimik din si Vic Soto. Hindi. Kahit pa paano naman kasi si Vic Soto, medyo marami ring kalaban si Vic Soto, lalo na ngayong maingay si Biko. Ayun nga yung isang additional na pa dun Posibleng nagagamit din daw Again daw naghahanap kasi ako ng mga conspiracy theory sa internet Ginagamit naman ng DDS para siraan si Vico Soto pagdating ng possible run niya sa presidential election this coming 2028 ba? Tito P? 2027. Exactly. Nakakalungkot na yun nga pati yung kasi ako alam mo ako big fan ako ng Itbulaga na ang laki ng tsansa na magkaroon ng problema yung Itbulaga dahil sa isang Anjo Iliana. Ang sakit lang nun. Parang ilang taon na lang magpi-50 years na sila Ba't hindi pa nila mabuo? Kasi parang sinabi nila Joey De Leon willing na sila mag-retire pag naka 50 years na sila feeling ko talaga yung Itbulaga parang chumechempo na lang sila paano nila i-conclude. Either tapusin nila yung run ng TVJ saka ipamana nila or na nila. Kumbaga parang we had a good run tapos yung parang farewell nila. Ako I doubt na isasara nila yun. Nang ganun-ganun lang. Feeling ko ipapamana nila yun. Kasi money machine pa rin yun, pre. Institution na Itbulaga May imagine mo ba yung tanghali mo na walang Itbulaga? Ako kung mag-step down man sila, sila Vic Soto. Kasi ang probability niyan, tumigil sila pero pa rin sila kumbaga nasa likod pa rin sila. Kilala mo si Gabe Mercado, di ba? Komedyante. Di ba yung Spit Manila, isa siya sa mga founding members? Yung Spit Manila ngayon, meron akong nakitang reels sa IG na in-interview si Gabe Mercado na parang tinanong siya na hindi ba siya naiinggit na nung nag-step down siya sa Spit Manila saka parang umangat para mas sumikat yung Spit Manila. Ang ganda ng sinabi niya na baka part ng reason bakit sila sikat ngayon kasi nag-step down na ako sa Spit Manila. Kasi who wants to see a 50-year-old sa TikTok na sinabi niya na para mag-grow yung mga bagong members ng Spit, kailangan niyang umalis para hayaan niyang mag-take over na yung bagong henerasyon. May point. Ang problema, pag tinignan mo yung current lineup ng Itbulaga, sino magdadala? Jose. Kaya bang dalhin ni Jose? Kaya bang dalhin ni Wally? Kaya bang gawin ni Alan Kay? Si Alan Kay, medyo pababa na rin yung game ni Alan Kay, Si Alan Kay kasi matandaan si Alan Kay din Exactly.
Saka hindi siya lead character, talagang supporting siya eh. Ay, pang support. Nakikita ko na si Alan Kay solid siya na support. Ang feeling ko, si Jose kaya niya magdala, pero kailangan nilang maglagay ng parang mukha ng ng Itbulaga eh. Kailangan nilang makuha ng someone na magtitake nung... Kasi si Jose, kaya kung sa kayang dalhin, pero hindi siya hindi siya mukha ng pang star player eh. Kumbaga sa basketball, kailangan pugi-pugi pa rin yung star player mo eh. Saka hindi against kay Alan Kay. Yan talaga lang meron talagang posisyon. Parang basketball, may kanya-kanyang posisyon lang talaga na kayang punan. At yung posisyon na kailangan punan ni Alan Kay is yung solid na support. Oo. Pagdating sa support, siya ang star player doon. Oo, kumbaga sa 'di ba sa basketball sabi nga nila minsan kailangan mo ng veteran presence doon sa bench mo eh. Hindi ka man star player pero ikaw yung nagbibigay ng stability. Doon ko nakikita si Alan Kay, siya yung magbibigay ng stability sa Itbulaga. Pero yung kailangan nila talaga ng parang face ng Itbulaga na yung magte-take over para sa sa TVJ. Yun yung parang hindi ko pa nakikita. Kasi hindi ko na-expect na si Ryan Agoncillo din. Kasi si Ryan Agoncillo parang pang-support lang din naman siya eh. Parang hindi niya kukunin yung role eh para masyado. Agree. Para masyadong mayaman si Ryan Agoncillo para pagkaabalaan niya Itbulaga. Parang side quest niya lang yun eh. Sabagay, may point ka doon. Plus, yun, parang yun yung parang yung sinabi mo sa Boys Night Out. Parang wala silang transition plan. Yun yung parang yun yung parang nakukulangan ako sa Itbulaga. Actually, dati parang meron eh. Kasi parang, again, ito, bibigyan ko naman ng credit where credit is due. Nung nandun si Jano Gibbs, nandun si Anjo. Pwede rin silang, si Bitoy. Parang pwede silang pumuesto dun eh. Ang dami kasing, ang lakas dati ng Itbulaga. Ang lakas dati. Masasabi mong mawala man yung TBJ dati, hindi mo maramdaman dati kasi may Michael V, may Kimpi, may Anjo, may Jano na pwedeng sumalo. Ngayon, kakalog-kalog sila ngayon eh. Yun ang parang mali nila eh. Isipin mo yung lineup, yung napaka-solid na lineup na andun pa sila Francis Magalona. Tapos yun pa, tama yung sinabi mo yung lineup na yun. Tingnan mo, si Jano Gibbs. Si Jano Gibbs parang na rin siya eh. Dinistansya na rin siya sa Itbulaga eh. Oo. Hindi na nakakabalik doon. Si Bitoy. Yun sana yung mga Yun sana yung... Si Bitoy kasi hindi na pwedeng kasi Channel 7 artist siya eh. Oo, pero yun nga eh. Parang kung na-establish na nila yun, meron na sana silang big three na bago. Si Anjo, si Jano, at si Bitoy. Oo. Papalag naman talaga si Anjo nung time na yon. Ngayon lang, ewan ko ako nung nangyari talaga sa kanya eh. Hindi, kumbaga si Anjo, papalag siya kung kasama siya doon sa trio na yon. Pero kung alone, hindi niya kaya eh. Hindi niya kaya yung yun nga yun eh. Kaya nga parang maganda sana kung may succession plan. Tapos ito pa, si Kimpi, hindi nila sinama dun sa succession plan. Oo, kasi perfect si Kimpi dun eh. Yung pedigree niya eh, no? Oo, kasi una anak siya ni... Ang problema kay Kimpi, tingnan mo parang hindi nga... The mere fact na ginesga siya ni Willie Revillame tapos inaasar pa siya ni Willie. Oo, dito ka. Pero alam mo ba ang storya nun? Inalis siya bigla doon dahil nagkaroon siya ng teleserye sa Channel 7. Pinaalis siya ng tape. Tapos, yun yung isa sa dahilan kaya nagkatampuhan sila ng tatay niya. Kasi hindi matanggap ni Kimpi na inalis siya sa Itbulaga. Tapos ang ini-expect niya, pagtatanggol siya ng tatay niya pero hindi nangyari yun. Diba? Yan nga rin eh. Kaya nga parang kung titingnan mo rin, kung bakit walang matinong transition plan yung Itbulaga, kasalanan din kasi nila. Parang masyado sila nag-focus dun sa mga sa top guns nila. Not knowing na eventually tatanda yung mga yan, mapapagod yung mga yan at magre-retire yung mga yan. Hindi, naman, in fairness, tinamaan din kasi sila nung transition nung
tinamaan sila ng transition ng paglipat nila sa TV5. Kumbaga, posibleng nasa rebuild process sila. Kasi ngayon may mga new members sila eh. Magaling yung bago nila, si Ian Red. Oh. Kaya lang, hindi nila na-establish ng maayos. Yun yung problema. Tapos tinatry nilang i-build nung nasa TV5 na sila kung kailan yung reach nila. Hindi na yung katulad dati na yung Itbulaga, talagang putok-putok, di ba? Ang problema ko nga doon sa hindi ko talaga feel yung yung set nila. Parang ang lakas ng downgrade pag pinapanood mo kumpara doon sa set nila dati na ramdam mo na wow, ang daming tao. Ito kasi ngayon talagang kita mo napakaliit ng set nila eh. Buti na lang no. Nag-guess kayo nung no. Maliit yun. Maliit na studio yun. So maliit na ba yun? Oo, sa TV5 na yun. TV5 na yun. Boo. Mo, hanap pa tayo ng ibang guesting. Sana makapag-guest tayo sa ibang TV show. Sa Showtime. Showtime. Hindi ko alam kung paano eh. Malay mo, makagawa tayo ng paraan dyan. Isipin mo, pag natalo yung Itbulaga, sila lang yung magde-decide kung kailan matatapos yung pagiging longest running TV show nila sa Pilipinas ngayon. Parang tayo lang. Ngayon sasabihin ko, kaya ako nakaka-relate sa Itbulaga kasi para tayong Itbulaga eh. Para tayong si Enrile. Ang problema, pare-pareho tayong naghihingalo. Pero yun nga, ang dami nangyari ngayong linggo na to. Nangyari kay Bato, nangyari kay Itbulaga, nangyari kay Anjo. Tapos yun nga, yung malungkot yung nangyari sa Cebu. Pati yung nangyari din dito sa pangalawang So sana, ang gusto ko sana magkaroon naman ng good news sa mga susunod na linggo. Kasi parang walang good news eh. Bakoy, alam mo, meron akong nakikitang good news eh. Ano? Alam mo kung sinong masaya sa lahat ng mga nangyayaring to? Sino? Yung namin, congressman namin, si Arjo Atayde. Sa bagay, no? Tangina, parang nakalibre siya ng manananggal. Oo. Siya na yung namumuro eh. 'Di ba? Nung travel, tapos puro Arjo. Tapos biglang flood control. Ay, yun. Dali na siya sa flood control, tapos biglang bumagyo sa Cebu. Tapos yun na, parang nalihis na, napunta kay Slater eh. Si Slater, tumakas na rin daw ah. Tumakas na raw ah. Parang may nakita akong interview niyan tumabas recently. Ay, wala. Ang nakita ko yung nandun na siya sa nasa airplane na siya. Ay, airport na siya. Pero kung ako si Arjo Atayde, papadalang ko ng gift bag si Slater. Sa bagay. Pero si Anjo, tinira din si May, na? Tinira rin ba? Anong sinabi niya? Yung tungkol dun sa flood control, may mga sinabi siya. Hindi ko lang alam verbatim pero isa si Main sa mga unang tinira ni Anjo dun sa vlog niya. Ay, nako. Yan, tapusin na natin to para basta yun sana sa mga susunod na linggo naman mas masayang episode, mas masayang pangyayari naman sa Oo. Kung ano man yung nangyari sa inyo ngayon sa Cebu or dito sa Manila, nabaha kayo or something, kapit lang. Alam ko mahirap yung pagdadaanan nyo pero sana makabawi kayo. Yan. Dasal ko yun na Ako kasi takot na ako sa ganyan eh. Pero yun nga, sana kung hindi nyo sana maranasan na bahain kayo dahil napakahirap talaga. Ibang levels talaga yan. Yung tipong sasakyan, gamit, memories, lahat yan. Ang daming hindi may babalik niya. Kasamang tatangay ng tubig yung mga yan. So, pag-isipan nyo rin kung sino yung mga iboboto nyo. Kasi nakakasawa na tuwing babagyo, aasa tayo sa Sierra Madre. Di ba? Ang sarap naman sana na susunod na magkaroon ng bagyo, ang aasahan natin yung matitinong flood control projects. Yun yung pangarap ko sa buhay. Yung kampante ka? Oo. Tito P, sino bang gusto batiin dyan? Wala, lang. Promote ko lang yung aking IG page, Tito__P. Yeah. Tapos batiin natin, Tito P, yung mga kaibigan nating podcast. Nandyan yung Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Memeology Podcast, 25% Podcast na kasama si Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast,
Fanboy Chronicles Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, Tatay Hood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, saka Konichi Mates Podcast kasama si Masa Hironyoka. Happy birthday, Masa. Tapos, siyempre, mga Patreons natin, walang iba kundi si Ikes, si Cujo, si Olayo Sinpri, Kay Gandahan, Dar Almeda, Wilbert asawa ni Beng, si Darwin Busuego, si Jimbo, si Jason Bonsa, si June Magpuyo, si Aiser Patilen, saka siyempre ang patron ng mga Patreon, si Len Mackenzie, at siyempre, yung mga kaibigan natin sa Kitorific PH na mas kilala na ngayon sa kanilang bagong pangalan na ano nga yung bagong pangalan ng Kitorific PH? The Fresh Nest by Kitorific PH. Yan. Yan mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan, kasama pa rin natin pinakamabangis, pinakamalakas na si Tito P na lagi nagsasabing honesty is the best. At ako naman po si Makoy Parir Showbiz Bro na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan ang tunay na macho, chismosa. Have a great day, everyone. Bleep. Yay! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.